pangalan, tapos iba-blur niyo yung mukha. Anong klase katarantaguhan yan, Ben Horabalos? Ha? Tapos sasabihin mo ngayon, bawal na sa pulis magsalita dahil ikaw lang magsasalita. Gago ka pala eh. May balita na halos walang respeto sa kanya lahat ng mga taga-PDEA, no? Kaya sumusunod lang para lang mapagbigyan. Kasi nga nag-appoint sa kanya ay yung presidente natin ngayon. Pero pangalawa, kasalanan din ni Mr. De La Rosa, Senator De La Rosa, bakit niya pinayagan yun? No? Hindi naman yung prosecutorial body. In the aid of legislation, why do you want to character assassinate? He's supposed to be, tawag nito, whistleblower. Ang tanong lang naman kahapon, simple. Totoo ba na itong mga nilabas na dokumento sa media, sa unang-una kay Maharlika, sa iba pa, no? Totoo bang dokumento ito? Ang magpapatotoo niyan, kung sino yung nakalagda. Sino ba yung nakalagda ron? Ang nakapirma ay si Jonathan Jojo Morales. Tinanong siya, ikaw ba ang nakapirma dito? Di ibig sabihin, totoo yung dokumento, hindi pwede sabihin peke. Kasi paano mo sasabihin peke kung sinasabi ng PDEA, wala kaming ganyan dokumento. Ba't mo sasabihin peke? Wala pala kayong ganyan dokumento. Ang katanga mo sumagot, di ba? Kaya, pero ako, mas concern ako doon sa doon sa totoo ba? Ngayon, hanggang ngayon wala sagot ng presidente. Napakalaki ng akusasyon na yun. No? Napakalaki ng paratang na yun. Hanggat, hindi ko maintindihan. Ang daming dapat ipaliwanag eh. Sasabihin hindi, nagpa-drug test na ako. Saan ka ba nakakita ng drug test? 2 minuto. Parang nasira ulo tayo niyan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Ang drug testing, pinakamahina dyan, 3 oras, 4 na oras. Tawag yan. Ayaw naman niya. Kung ayaw niya, hindi mo masisi na yan tao, mag-isip. Siguro nga, no? Yun ang mahirap. When everybody is in doubt whether your president is indeed a junkie, ang ibig sabihin ng junkie, bangag, addict, no? O gumagamit ng bawal na gamot. Yan how do you live? How do you expect people to respect you? Kung sa likod ng katotohanan, nandun sa likod mo, yung shadow na, anong tawag nito? Adik ka, ayon sa dokumento, hindi po sa akin nanggagaling yun, no? Lalo na kung, ako kasi nakakita ko yung mga litrato eh, kaya medyo, ang gusto ko malaman, kung ito'y patutunayan. Ngayon, pagka nilabas na yan sa publiko, siguro dapat nilabas na yan sa Mayo, kung sino man yung may hawak niya, at sabihin, ito ho yun. Pagka yan ay pinatutuhanan naman, niniwala na ako. Sa ngayon, medyo, ang paniwala ko lang, walang fake documents, no? Malinaw na ho yan. Dahil yun ang napatunayan kahapon. Hindi fake yung documents, hindi artificial intelligence generated, AI generated. So, ang balita ko may lalabas pang 2 na will corroborate the statements made by Jojo Morales. Siguro magandang kung matutuloy yan, no? Sabihin kung sino man yung naglabas niyan. Bagaman yan ay kasalanan, no? Kasi bawal yan yung maglabas ng confidential Pero sa publiko, sa ordinaryong tao, katulad natin, hindi natin malalaman yan kung hindi niya nilabas. Asama pakinggan ng bangag di ba? Nakakakon yan. Kasi na rin bangag, parang, wow, adik siguro yan. Kasi na rin bangag, parang, wow, adik siguro yan. Pero kahapon, nagkaroon na silbi yung bangag. Dun sa public hearing, kuwan ba ka nang dili pa itong bangag sa passenger, no? Nga nigawas dito, adikin ko mo ito nga kwanto ka ng dokumento to.
stakeholder, gikan yung sunod. Di pwedeng ako na may buwan. Sa file na siya gikan. So, Sir Jay, may nalanjud na ibangag. May na lang kinaibangag, kay guwapa ibangag, kapatida. Sir, dito tayo sa last Sunday na naudlot na maisog rally. Meron na bang talaga? Ito ay malino na undeclared martial law? Alam mo, kanyan overzealous. I'd like to think na overzealous lang yung mayor, si Mayor Juan, no? Francis Juan ng ang pangalan nito, Bastos Bulacan, Bastos Bulacan. Bustos Bulacan, no? Pero at least, unang-una, tingin ko, umasenso na yan pinapakita nyo, van, anong tawag yan, parang traktor. Mula sa putol, van, naging traktor na ngayon, pang 40-footer van. Sensado na yung mga palusot ng gobyerno. Pangalawa, yung mga pulis, ito, kanyan na anong tawag nito, siguro mag-isip-isip yung mga iba pang mga mayor at pulis. Kasi pagka pinailan kayo ng kaso, tapos na yung panunungkulan ni Marcos, 6 years, no? Kung sakalimutin siya na 6 years. Yung kaso ninyo tuloy-tuloy pa, no? Pangalawa, pagka nagkaroon kayo ng kaso sa ombudsman or sa NAPOLCOMS, in the case of the police, pag wala kayong clearance, hindi kayo makakapag-retire. No? Magre-retire kayo, minsan kusing wala kayong matatanggap. Opo. May nakakaingay sa'yo. I am of the information na they're going to file very soon cases before the ombudsman and for the other officers na sumagka doon sa rally at saka sa mga pulis sa NAPOLCOM at saka sa ombudsman ng civil service. Kasi hindi natin pwedeng palampasin yung mga ganyang pang-aabuso. Imagine mo, hindi lang yung mga papunta sa rally ang kanilang sinagkaan, no? Pati yung mga nakatira. Isa na itong leksyon, no? Na ayaw natin na masuspende, yung ma-disqualify sa sunod na alala nitong mga mayor, gobernador na tatakbo. Simply because gusto nilang sumipsip, no? O magpapogi sa presidente o sa first lady o kung sino man yung kanilang kinikilalang amo na bagamat ang amo nila dapat ang taong bayan. Kahit na nung nabubuhay pa si Presidente Marcos, nung ako'y isang active pa noon sa pamamahayan, ang sabi niya, ang posisyon niya kasi noon, let the people talk, no? Kung magrarally, bayaan mo magrally yan. Kung magbatikos, bayaan mo magbatikos yan. Kaysa mamundok yan. Kaysa maging kalaban ng gobyerno, no? Kasi, ano ba ang purpose ng maisog rally to defend the flag? Transparency, accountability, responsibility. Wala namang humingi ng revolution doon. Ito'y malaya paghahayag ng saloobin ng mamamayan na hindi kontento sa sistema at pamamalakad ng lipunan at gobyerno. So, hindi ko maintindihan bakit sasagkaan mo, no? Kung matino ka, may utak kang mayor ka, hindi ka mukhang baboy, no? Hindi mo gagawin yun, no? Sayang batang-bata pa ganun lang ginawa ni Mayor Juan, no? Pinapoy niya yung sarili niya ron. Pero, nakikita mo rin ba na merong mas malaki na nagpupush nito na hindi matuloy at nagamit lang? Oo, malinaw yan. Malinaw naman lahat ng mga intelligence report ang nagsasabi, destruction came from above. Ano ba yung came from above? In the case of the mayor, sino ba mas mataas sa mayor? Ang gobernador. Kung ang gobernador naman ay sino bang nagutos na mas mataas sa gobernador? Dapat yan, taong bayan. Pero in the hierarchy of administrative DILG. Sino bang namumuno sa DILG? Si Benhur Abalos.
Abalos, eh di si Ferdinand Marcos. Sino bang boss ni Ferdinand Marcos? Ang balita, si Lisa Marcos, ang kanyang boss. Yun ang suma total noon. And ito ba ay halimbawa kung sa susunod na meron pang mga schedule itong May Sugrali, kung mangyayari ito ulit, Sir Jay, ano kaya ang posibleng maging senaryo nito? Bad shot sa taong bayan? Itong mga halata? Kasi sino ba ang tututol dito sa ganitong peace rally? Wala naman siguro tayong ibang alam kung sino yung possible na magiging mag-uupos niyan. Alam mo nung may mga galing pa ng Quezon, may mga galing pa ng Ilocos, may galing ng Nueva Vizcaya, na papunta na doon sa area, no? Tapos hindi natuloy. Ang mga immediate na knee-jerk reaction na. Sige, kung ayaw nila dyan sa Bulacan, diretso na tayo doon sa Mindiola or sa kung saan man, no? Yun ang yan ang medyo na dapat sigurong pag-isipan ng mga overzealous na nagre-react na hindi ko alam kung bakit sila maligalig dun sa reaction nila kung peaceful rally. Uulat, what's new? Sa hindi pa